Padayon kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo atong gitun-an kaning topic nga the callings of God, no? Ang mga pagtawag sa Dios. Maghisgot ta og pagtawag, basically ang ginaingon diri nga gisugo ang tanang tao, tanang mga tao sa paghinulso sa ilang mga sala. Ang pangutana kanibang pagtawag automatic ba nga mo-respond ang tao niini? So atong natun-an sa pila ka mga semana na nga naay duha ka klase nga pagtawag. Una, naigitawag nato nga general call of God, no? Ang pagtawag sa Dios ngadto sa tanang tao. So kani universal invitation ni, no? Gitawag pud kini nga external or outward call. So ang pagtawag gitawag ang tanang tao, bisan asa pa diri sa kalibutan, gitawag aron sa pag hinulsol sa ilang mga sala. Pero kani nga pagtawag, kaning general call kay tungod no outward lamang kini. Kani nga pagtawag, this general call is always resisted. Ginasupak ni kanunay sa tao. Kay tungod wala kini walay buhat ang Espiritu Santo niini. Klase nga pagtawag, ang effectual call of God, or ginatawag po dato nga inward call or irresistible grace. Kani nga pagtawag, it goes beyond, mulampas kani sa dalunggan o kani ang mo sulod sa kasing-kasing sa tao nga magresulta sa tinud-anay nga conversion and transformation ay kabag-uhan dira sa usa ka tao. So atong natun-an nga ang characteristics, ang kinaiyahan sa malampusong pagtawag sa Dios, the effectual call of God, no? Una, kini maong klaseng pagtawag sa Dios og dili sa tao. No, again, the effectual call is of God, no? Ang Ginoo ang nagtag-iya niini og dili kinigikan sa tao. So ang salvation madawat sa katao, dili kani product sa usa ka human wisdom or effort paningkamot sa tao. Pero ang salvation diri tungod sa divine initiative, no? Purely by God's working. Sa ating mga teksto niini atong na-discuss. Ikaduha, ang karakteristik, the effectual call of God is powerful, no? Og it is unbeatable and irresistible. So di jud mapugnan kay again trabaho pang kini sa Ginoo. Karakteristik sa o kinaiyan sa malampusong pagtawag sa Dios, the effectual call of God is special and personal. Kini maong klaseng pagtawag maoy usa ka pinasahi, special o personal. Atay mga bersikulo niini. So just like for example sa John 10:3, no, katulang mga karnero ang iyahang pagkatawagon. Mga kanding, katubang mga kanding nga gitawag natong sinalikway or reprobates, ma-appeal ba to sa pagtawag under sa kaning effectual calling of God or effectual call of God? The answer is no. No, wala dito ilabot kay dili man to sila appeal sa flock. So mao kini ang mga kinaiya
or kinaiyahan sa malampusong pagtawag sa Dios. The characteristics of God's effectual calling. Mag-adto kita sa sunod, mga resulta sa malampusong pagtawag sa Dios. Results of God's effectual calling. So unsa man ang epekto kung ang Ginoo magatawag sa iyahang mga anak under this effectual call of God. Pinaagin ining maong pagtawag, it creates in the sinner a genuine willingness to come to Jesus Christ for salvation. So pinaagi ni ining maong pagtawag ang makasasala, makabaton og usa ka tinuoray, genuine nga tinguha sa pagduol kang Ginoong Hesukristo alang siyang kaluwasan. But before we understand this inward change, sa dili pa nato masabtan kining kabaguhan, kaning tinud-anay genuine nga kabaguhan, we must first sort of consider the condition of man before he is effectually called by God. Kailangan nato tan-awon unsa man jud ang kahimtang sa tao sa wala pa siya panawagon sa Dios, pinaagi sa iyahang kanang gamhanang pagtawag. So atong makit-an dira sa Psalm 58 verses 3 to 5. Ang verse 3 ingon diri, the wicked are estranged from the wombs, they go astray as soon as they be born, speaking lies. Mga daotan gilain gikan pa sa taguangkan. Mga isuon kaning nga verse it declares that sinfulness begins not in society. Ang kini nga bersikulo nagapakita nga ang pagka makasasala nagsugod dili sa not by influence o dili sa palibot, but it started in the womb, sa sulod pa sa taguangkan. Ginapakita diri that man is innately sinful. Kaning phrase diri nga estranged from the womb, ang pulong diri sa verse 3, gilain gikan sa taguangkan, nagapasabot kini nga ang makasasala nahimulag na sa Dios bisan sa wala pa siya na tao. That man, it means that the sinners are alienated, nahimulag siya gikan sa Ginoo, alienated from God even before birth. Padayon na to ang verse, they go astray as soon as they be born. It shows that sin is not merely learned, it is inherent. Nagapakita nga ang sala dili kanang learn, tinun-an. Pasabot ani innate siya, nanadyon ni sa tao ang pagka makasasala. So, na a question, is man innately or inherently good or evil? Ang tubagana, evil. By man's old and depraved nature, he is evil. Padayon na to ang verse. Na ay phrase diri nga, and they go astray as soon as they be born, speaking lies. It emphasizes that even at the earliest signs of human life, man is already corrupted. Nagapakita nga bisan ang sa una pang stage sa life sa tao, naa na siya'y sala sa iyahang kaugalingon. Atong ipadayon sa verse 4,
Their poison is like the poison of a serpent. They are like the deaf adder that stoppeth her ear. Ang ilang hilo sama sa hilo sa bitin. Sama sila sa bungol nga halas, adder nga nagatabon sa iyang dalunggan. Ginapakita diri the sinful nature is not only present, dili lang kay naa siya, present siya, it is dangerous, delikado ang sinful nature of man. So, like compare kini like a serpent sama sa bitin. Man's heart is deceitful and lethal, limbungan ug makadaot ang iyang kasing-kasing. Ingon pa sa Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Again, the comparison to a deaf adder, ang pagkasama sa bungol nga halas, bitin, it teaches that man will not listen to God's voice by nature. Nagapakita nga ang tao sa iyahang kinaiya, dili yun maminaw sa tingog sa Dios, sa Ginoo. Verse 5, which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely. Nga dili maminaw sa tingog sa mga charmers, kanang maghuni-huni, bisan pa nga maayo kayo ilang pag-awhag. Again, this verse teaches that even the most persuasive preaching, ang labing matarong pagwali, dili makausab sa kasing-kasing sa usa ka tao. It cannot reach the sinner's heart unless ang Diyos mismo ang mubago, mu-intervene. Mao kini ang mga bersikulo nagapakita nga man is innately depraved by nature. Mo nang kung walay working sa Holy Spirit, the call of God will not take effect. Dara mag-come in ang first kind of calling, the general call of God. Again, we emphasize that the general call is always resisted unless the Holy Spirit effectually work in man. So, kung mukam in ang Holy Spirit, ang work sa Ginoo, dara ang effectual call of God, or the inward call, or irresistible grace. Another verse diri sa Psalm 58, sa Psalm 51 verse 5, kani magapalig-on sa kamatuoran nga ang tao makasasala gikan pa sa sugod. Even in the even upon conception, so Psalm 51 verse 5, ingon diri, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Gihulma na daw siya diha sa kadautan ug sa sala, gibuntis sa iyang inahan. Ang salmista diri wala niya gi-blame iyang inahan. Instead, iyang gi-acknowledge, giangkon nga ang sala naa na sa iyang pagkatao, sukad pa sa pagkabuntis kaniya. Kaning phrase diri nga shapen in iniquity, it means he was formed in a fallen state. Dili siya neutral or innocent, but sinful. Gihimo nga daan nga makasasala,
wala sa dili siya sa kanang kahimtang nga walay sala, na siya sala, he acknowledge it. So again, the verse establishes that even the unborn, no, bisan pa ang mga wala pa matao, no, they are not morally innocent before God. No, dili ta kaingon kay tungod wala sila na anak, wala salay sala atubangan sa Ginoo. All of us, no, that is ang doktrina nga sa tong first doctrine nato sa pulit, total depravity, no? Kay kung moingon ta nga ang mga unborn automatic moadto sila sa langit, so how do we settle, if that is our mindset, how do we settle and compromise with the doctrine of total depravity, no, nga tanan tao makasasala tubangan sa Ginoo? Na day exception ang mga unborn? Of course dili, no? Again, maka-question ta, ang mga unborn child kung mamatay, automatic ba silang mamadto sa langit? No? The Bible teaches that all have sinned and come short of the glory of God, even the unborn. Ug sa itong nabasa diri sa Psalm, no, in 58, also in Psalm 51, no, makasasala na gikan pa sa pag-conceive. So this is the kanang ang reality sa usa ka tao, that man is in a fallen state, no? That prior to this special inward working or work of grace, no, sa wala pa kaning effectual call of God, ang tao kay tungod makasasala siya, he will always reject the gospel message, no? Bisan pag pinaka-best nga preacher, no, even if the prince of all preachers will preach about the gospel of God, if there is no working yet by God in his heart, walay epekto ang pagwali sa gospel. So again, atong balik ta sa ato ang basic nga concept regarding sa effectual calling of God, no? The effectual call of God is of God, sa Dios ni, dili sa tao. Ug ang effectual call of God, it cannot be resisted. So kung naay magwali, mag-preach about the gospel, ug ang maminaw iyang i-resist ang pagwali, di niya dawaton, no, iyang biyay-biyayon ang pagwali, then that is not an effectual call of God. That is only a general call, no? So in other words, walay working ang Holy Spirit sa iya, ha? Kung tinuod jud siya nga, or isa siya sa mga pinili, mga elect, there will come a time nga ang pagdungog niya sa gospel, no, it would create an effect on him, no? Pinagi sa Holy Spirit, no, ang iyahang kasing-kasing abrihan ug makasabot siya, no, kung unsa ang gospel, unsa ang epekto sa iyang kinabuhi, ma-realize niya. So that is the first, no, ang atong dapat mahibaw-an, matun-an, unsa ba ang kondisyon sa usa ka tao sa wala pa moabot kaning klase nga pagtawag. Again, he is innately sinful, and because of being sinful, he will always reject the gospel message. Mga igsoon,
atong ipadayon kini nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Next nga to na hisgutan is in the effectual call of God. Pinagi sa maong ginatawag itong malampusong pagtawag sa Dios, ang mga igdulungog, the spiritual ears of the sinners are opened. So in this part or kaninga punto, nanay working ang Holy Spirit. Alright, so ato ning tun-an sa sunod nga panahon ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulo. Mong tigpaminaw kini ang programang The Sovereign Grace Hour nga sponsor sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church nga nahimutang sa Del Carmen Village, Matina Aplaya, Davao City. Sa pila ka tuig kini nga programa ginadala ni Pastor Andres Atop Jr. apan samtang siya nagapahulay sa iyang tingog, ako si Attorney Lemuel Atop ang temporaryong isubstitute alang kaniya. Sige, bago kita mag-adto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, akong ginatimbaya ang ato ang mga igsuon dira sa Kiblawan Mission, si Sister Elena o si Sister Carmen, si Brother Ronnie, Brother Ron, kumusta? O si Brother Osting o si Nora Langgido, mga igsuon nato dira sa Kiblawan Mission. O atong mga announcement, mga igsuon, again, karong June 20, kauban si Pastor Atop, natay Bible Seminar dira sa Tamban, Governor Generoso. Kauban ato ang missionary dira, si Pastor Edwin Bungcales. And on the 21st, pagkaugma sa 21, Thanksgiving sa Pinasagan Church, kauban ni Pastor June Rufon. June 28, Thanksgiving, kauban ni Pastor Freddy sa Santa Maria, Davao Occidental. Now sa July 2025, ubay-ubay pud ang ato ang mga ang lakaw sa simbahan. Of course, kauban si Pastor Atop sa July 5, naata diha sa Labon Mission, ang Thanksgiving o quarterly fellowship. Ug sa July 12, ang Bible seminar nato sa Surigao Mission. Sa July 19, ang mission sa Tagaytay, Thanksgiving, Tagaytay Mission Thanksgiving. And then sa July 25 to 26, kini ang workers training sa ato ang mission sa Buso, Mati City. Ug sa August 2025, August 22, natay Bible seminar sa Bohol. Ug sa August 24, naata sa Lapu-Lapu City, ang mission Thanksgiving. Again, kauban ato ni si Pastor Atop kaning mga panahon na kung itugot sa Ginoo. Sige, mag-adto kita sa ato ang pagampo. Lord, once again, nagaduol kami sa mga tubangan, karong taknaa, salamat Father sa mga sa kamaayon imong gihatag gipaabot sa mong kinabuhi. Lord, despite of our shortcomings, yet you are still gracious and faithful to take care of us, to sustain our needs, Father. And Lord, forgive us for our shortcomings, and we entrust everything
in your hands, Father. And especially, Lord, as we'll be studying your words, I pray that you open our understanding. Ug unta, Lord, ang kaniyang mga pagtuon, among ma-apply sa among matagadlaw nga kinabuhi. This we ask in Jesus' name we pray. Amen.